Sweet na sweet daw sa isa't isa. Talaga naman. As in close na close, dikit na dikit. Pero, walang label. At eto, may nangyayari rin daw sa kanila kahit na hindi naman daw opisyal ang kanilang relationship. Aba, kolorum yung relationship. Oo, hindi boyfriend, hindi girlfriend, hindi rin asawa lalo. Ang masaklap pa dyan kapatid, kahit wala naman daw na sila, nagse-celebrate din daw sila ng kanilang love sari. Di ba kapag ka sinasagot mo ang jowa mo, meron kay monthsary, yung iba meron pang ang weeksary, at least yung day? O paanong sineselebrate ba ang love sari? Kapag ka ginusto lang, ganon. Ayan, o kapag ka nagkita, happy love sari. O, ganon lang ba yun? O, tatanungin natin yan dito kay Jonathan. Nalitong-lito na kung ano ba talaga ang setup niya sa babaeng hanggang ngayon. Wala naman daw silang label. Kaya naman mula nga po sa Las Piñas, Jonathan, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Toy. Oo, magandang tanghali, Jonathan, ha? At 28 years old, ikaw ba ay siguradong wala namang karelasyon o asawa? Wala pa? Yes po. Maliit po, wala po talaga. Single ka talaga? Yes po. Sinisigurado lang rin natin, ha? Alam mo naman, baka pinoproblema mo yung side chick mo, mag-ano ba kayo, yung pala, nagkatampuhan lang nung legal na girlfriend, nag-away lang nung legal din na asawa, yan, yung mga ganyan. Okay, Jonathan, dahil sa single ka, kwento mo nga sa amin, papaano mo naman nakilala itong babaeng, ano bang itatawag natin dito sa babaeng nakilala mo? Ha? Anong gusto mo? Anong tawagan ninyo? Pwede po wag muna po. Okay lang po ba? Hindi, para lang ma-address natin Ate siya. girl na lang po. Ano no? Ate girl na lang. Abigail. Ate girl po. Ate girl. Si ate. Ate girl. Okay, ate girl. Okay, kuya mong boy. Tuloy natin ang ating kwentuhan. Kailan ba kayo nagkakilala? Nagkakilala po kami sa Go. mutual friend namin, magkaibigan po. So, yun po. Pinakilala sana akong kabarkada ko. Then, hanggang sa, yun, nag-usap na kami. Nag-date. Minsan, call, minsan ulitan, ganun po, na nangyayari. Kailan yan? Po. Kailan kayo nagkakilala? Matagal na po. Gaano katagal? Mas 1 year na rin po. Natagal na. Okay. At kailan nag-umpisa, naging intimate na nga kayo? Sabi mo kasi nakakapag-usap kayo, parang she's a friend of a friend, 'di ba? Not necessarily inireto sa'yo, hindi rin. Pinakilala lang, bilang kaibigan din. Pinakilala lang po talaga. Oo. Okay. Bali po, nagsimula po yun nagsimula pa nagbibiroan lang kami hanggang sa yung parang tawag ito. Parang na-curious na rin po gano'n. So, yun. Nagsimula po lahat sa pangapangilisan po talaga. Ano ba yung biruan na inaano ninyo? Ba't ka mako-curious sa isang biro? Ito ba, is it something sexual? O, di ba, at least yung pertaining to yung mga sexual deeds, ganyan? Po, let's say, minsan parang bibiroan kami paggabi. Medyo pakilinawan ng konti yung salita, Jonathan. Huwag mong kainin yung huwag mong kainin yung sinasabi mo. Hindi ko maintindihan. Okay. Papaano ulit? Ano po yung nangyayari? Parang, kasi last time ang nangyayari po is, may cravings po siya. Sabi ko, gusto mo dalang kita ng ganon. Parang sa konting asaran po namin, ayun po. Minsan pinupunta ko ng biglaan na lang talaga. Hindi ko lang bakit na rin talaga. Naging mas close kayo. Yes po. Nag-umpisa yon sa pagdadala mo sa kanya ng food cravings niya. Yes po. At food lang talaga itong pinag-uusapan pa natin. Okay? Yes po. Oo. Pero nga, syempre, pagkatala mo ron, chika-chika ng konti, kwentuhan. Tama ba? Ganun ba?
Opo, ganun po. Oo. At na-develop yung isa pang cravings. Tama? Naging dalawa na, kaya cravings na eh. Oo. Na-develop yung isa pang craving. Yes po, Kuya Boy. Yun Oo. naman po kasi hindi namin talaga inaasahan din yun. Kumbaga, hindi namin alam din ano nangyari, bakit nangyari yun, or yun lang po eh. Kumbaga, paraw namin hindi inaasahan yun. Hanggang Hindi. sa yun po, Oo. lagi na uulit na. Okay, sige, ganito. Naalala mo pa ba yung first ever na nangyari yun? At ano ang nag-lead doon? At least maalala mo yan eh. Hindi naman pwedeng, ako hindi ako Opo. naniniwala na bigla na lang, bakit wala ka ng damit? 'Di ba? Diretsahang usapan. Ano Yung nga ganyan. naman po kasi ng Kuya Boy. Diba? Go ahead. Bali po kasi nangyari ng Kuya Boy, parang galing siyang sa tropa niya yun. Then, ayun po, malungkot nga siya. Dahil? And ako naman po, tama na din po nun is, pauwi pa lang akong galing work nun. Mm. So, tinawagan niya ako na mag-drop by sa kanila. Pumunta rin po ako doon. Then, magdala ko ng pagkain na rin. Oo. Para mini-snack na rin namin. Okay. Mm. So, doon po. Then, Pagkain lang, kahit walang naman sino alak po, to ha. siguro hindi yung nakakit. Jonathan, walang alak, sorry. Ha? Walang alak na involved. So, yun po. Wala. So, anong nangyari po? Ano po? Walang alak na involved. Wala po. Wala. Sige. Wala. Pagkain lang, drop by lang, nag-uusap kayo. Dahil malungkot siya. Opo. Okay. Opo. Mm. Then, yun po. Biglang nag-init na po. So, doon nagsimula na po talaga. Anong pinag-uusapan nyo bago mag-init? About sa work lang naman po yun. About sa? Ang pinag-usapan namin din. Yun, parang biglang may sumagi lang sa isip na So, sino nag-initiate? Jonathan, sino nag-umpisa? Sino nag-initiate? Siya o ikaw? Totally sure po. Totally. Ibig sabihin, siya talaga ang, kumbaga, niyaya ka na nga at siya pa talaga ang may gusto. Hindi ka ba napatanong na, oops, teka lang, ano ba nangyari? Sabi mo malungkot ka, tapos ngayon bigla mo kung kukornerin dito sa lugar mo. Totally po. Opo. Totally napatanong talaga po ako noon. Pero pag gano'n kasi scenario talaga na kada man sino siguro po or siyempre mablanko na rin po talaga. Na blanco. Ikaw naman. Ayaw mo lang pigilan. Yung totoo, Jonathan. Andun na eh. Di ba? Parang gano'n rin po. Parang nablanko talaga na rin po talaga. Pero hindi ka man lang ba niya, sabi mo, kagagaling mo sa trabaho. Ha? Opo. Hindi ka man lang ba sabi, ay, teka lang. Hindi pa ako nakakaligo. Hindi ka man lang, talagang ngayon na. Talagang mabilis lang yung pangyayaring yon the first time. Yes po. Okay. Sige. For whatever reason, hindi mo rin alam. Basta ang alam mo, malungkot siya. Ano ba? Nakipag-break ba ito sa boyfriend niya? Ganun ba yon? Hindi po. Kasi kwento po na about sa work lang naman po. About sa? Kumbaga sa toxic work environment. Sa toxic work environment. Kaya, kumbaga, naghanap ng release. Kaso sexual release yung nahanap niya. Well, anyway, so may nangyari na at naulit na ito na naulit. So halos, ibig sabihin kapag ka nagkikita kayo, siguradong meron ng pangyayari. Hindi naman totally lagi po. Minsan lang po. Hindi siya palagi. Okay. Ito, meron kang binanggit na sineselebrate nyo yung love sari? Paano sineselebrate ang love sari? Kasi merong week sari, merong month sari, anniversary, and so on. Parang masaya lang din po siya. So, lumalabas kami, kakain sa labas, nood ng movie. Mga parang bonding din po ng mga normal na couples po. Okay. Ang pinakaiba lang po talaga is, yun nga po, wala kaming label. Wala kayong particular date? Yes po, wala pong assurance na kami talaga. So, paano mo i-celebrate yung love sari? So, yun nga. Nagse-celebrate kayo ng love sari kapag ka nagde-date kayo. So, kayo lang yun. Nilagyan nyo lang ng
Nilagyan nyo lang ng tawag yung special day na kayo ay magde-date at alam mo na ang mangyayari. Na nung araw na yon, ibig sabihin, kumbaga magjowa kayo ng araw na yon. Pero the moment na magkahiwalay kayo, single na ulit kayo. Parang ganun ba nangyayari? Oh, ikaw, Jonathan, 28 years old ka na. Ilang taon na itong si ate mong girl? 27 po siya. Almost 1 year gap lang. Oo naman, hindi na rin na, kumbaga, may mga sarili na kayong mga disposition din sa buhay. Pero alam nyo naman na itong setup na meron kayo ay ito yung tinatawag na FUBU. Ayan, pero alam natin kung ano ang ibig sabihin yan. 'Di ba? Kung papaanong banggitin yan. Pero sabihin na lamang natin, for the sake na masasabi natin on air, fun buddy. 'Di ba? Oh, yun na lang yung sabihin natin. Alam mo naman, ang setup ninyo ngayon ay maging mag-fun buddy. 'Di ba? Ganun yun Actually, Kuya Poy, parang hindi lang siya fun buddy, more than as a friend ko talaga kasi. Oh, Hindi lang ayun nga yun. pag-isipan gano'n. Oh, kaya nga may body ron eh. 'Di ba? O kaya may body ron kasi friend mo siya. Kumbaga, Opo, pero hindi ko siya naisip na ganun po ang scenario. Well, yun nga. Ganyan yan, ano, Jonathan. Hindi mo siya iniisip pero ganun yung setup ninyo. Ganun yung setup ninyo. Kahit na may bahagyang respeto ka na ibinibigay, yun pa rin yun. Hindi kayo mag-boyfriend, hindi kayo mag-girlfriend, wala kayong commitment, at sa ibabaw ng kama, kayo ay merong pagkakasunduan. 'Di ba? Yun yun. O kaya tinawag natin yan na ganun. Your friends, yes, nakakapag-usap kayo about life, about your future, at yung iba pa nga dyan, nakakapag-usap about their, yung iba, in a relationship eh. Pero may ka-fun buddy, di ba? Komplikado yun. Pinag-uusapan din nila mga relasyon nila. Ayan, pero kayo, parehong single. Teka lang, itong si ate mong girl, sigurado kang single ito. Yes po. Oh, well, isang taon na ang nakalilipas na nangyayari na ito ng paulit-ulit. Hindi ka pa ba nagtanong sa kanya bakit hindi pa natin lagyan ng label itong nagde-date tayo? Ginagawa natin ang mga ginagawa ng mga nag-holding hands kayo, 'di ba? Kapag ka nagde-date kayo, ganun ba 'yon? O hindi, parang tropa lang. Parang siya naman din po siya, pero hindi naman parang tropa po. Oo. Okay. Ayan, wala lang talaga yung commitment. Nagtanong ka na sa kanya, sumagot na ba itong si ate mong girl? Nagtanong na po ako sa kanya, pero nangyari kasi yung inas ko siya, parang iniwas niya yung tanong na yun. Ilang beses ka na ba nagtanong? Minsan kailangan mo mangulit. Twice na po. Twice. Oo. Pero numerous times na may nangyayari sa inyo. Wala ba kayong usapan? Kasi ang alam ko, yung iba ay merong usapan na hanggang dito lang to ha. Kung ano man yung nangyayari sa ibabaw ng kama, wala magseseryoso. Ang magseryoso, talo. Baka ayaw mo lang makulit. Wala pong ganun sabi. Wala ring ganun. Aba. Yes. Sige. Ano sa tingin mo? Saan pupunta itong ganitong klase ng relationship? Twice ka nang hindi sinasagot kung ano ba ang meron kayo. Ano to? Gusto niya lang yung katawan mo? Gusto niya lang yung company mo? Pero aside from that, ayaw pa? Sa topic, Kuya po, hindi ko alam din talaga. Hindi mo alam. Bakit hindi mo tigilan yung ginagawa mo? Kasi pero ganito. for me kasi, kung saan siya masaya, doon ako. Pero, sa senaryo kasi nito, Kuya Poy, parang ako rin talaga rin dahil yun, na-fall na rin talaga. Oo nga. Kahit na. That's it. Diba? That's what I'm trying to say. Ikaw ang talo dahil na-fall ka na sa kanya. Pumasok kayo doon sa kasunduan sa usapang malabo. Diba? Mag-MU kayo. Ilagay pa natin na MU. Lalo lang natin pinagulo. Ano? Diba? May mutual understanding. Yan yung mga ganyan. Nagkakaunawaan kayo. Nga lang, hanggang dito lang muna tayo. Pero, ang mga nangyayari sa inyo, pang magkarelasyon na yan. Pang mag-asawa even. Diba? Yun yung nangyayari. Nga lang, walang kaliwanagan. Okay.
Ikaw ba kung sa susunod, nayayain ka nitong si ate mong girl na may mangyari sa inyo, papayag ka pa ulit? Siguro po atangin muna ako. I-clarify ko muna kung ano talaga meron kami. Mm. Kasi mahirap din kasi na maiwan sa ere ng ganun-ganun lang din. At mas mahirap, hindi lang yung maiwan sa ere. Mas mahirap na ikaw ay maiwanan ng sakit. Nai-gets mo? Yung Pero- literal na sakit. Kasi Opo. sa isang taon na pagkakakilala mo dito kay ate mong girl, sabi mo nga parang tropa lang kayo, sige fun lang ito mga pangyayaring ito. How sure are you na exclusive yung nangyayari sa inyo? At gumagamit ka ba ng proteksyon kapag ka ginagawa Meron. nyo ito? Ha? Meron naman po. Oo. Siya ba ay aminado na ginagawa niya rin ito sa iba? Kasi hindi naman siya committed sa'yo. Wala po siya. Pero ang pagkakalam ko naman po kasi is wala naman po talaga. Kumbaga, kung sa amin lang talaga. Yun lang po. Talaga? O yan yung sinasabi mo para hindi ka lang masaktan? Na ayaw mo na lang malaman na meron pang iba? Jonathan? Para sa akin po, yun po yung alam ko. Oo, na ikaw lang. Yun ang sabi niya kasi. Ikaw, honestly, yun totoo. Sige. Ikaw ba, bukod dito sa babaeng ito, meron pang iba? Wala po. Wala talaga. Wala talaga. So, ibig sabihin, sa kanya ka lang nakafocus at kung mabibigyan nga ng pagkakataon na magseryoso kayo sa pagpasok sa relasyon, siseryosohin mo rin talaga siya. Yes po. Oo. Okay. Alam mo, hindi natin makokontrol kung ano man yung gustong mangyari nitong si ate mong girl na yung ka-fubu, yung ka-fun buddy. Okay? Hindi natin alam kung ano ang nasa isipan niya. Pero dahil nga sa ikaw ay nandyan na sa relationship, kung ano man ang meron kayo kahit medyo malabo, meron kang kapangyarihan na maidirehe kahit papaano. Not to manipulate, kundi anong tawag mo rito, maisaayos ng unti-unti. Po. Ha? Idiretso yung daan. Oo. Tamang landas. Yes. Oo. Nandyan ka na eh. Nakakausap mo siya. Nakakasama mo siya. Mapapaliwanagan mo siya. 'Di ba? Not necessarily kukumbinsihin mo siya na itutuloy natin itong mga nangyayaring ito, pero kailangan ganito. Kailangan pumasok na tayo sa isang relationship. No. Ang opportunity, kumbaga problema na ipinresenta mo yan dito sa ating programa, ano? Pero it's actually an opportunity kung magseseryoso ka na bitbitin siya ron. Na teka lang, makinig ka muna. Meron akong gustong sabihin eh. Ayoko na ng ganito na lang tayo. 'Di ba? Na may nangyayari. Tapos wala lang, uwi ka, uwi ako, single pa rin ako, nasasayang ang panahon, umiidad na tayo. Ngayon, kung seryoso ako sa'yo, pwede ko bang malaman kung seryoso ka rin sa akin? O talagang ginawa mo lang akong ano tawag mo rito, parang off-lotion, pang tanggal ng kate. Nung ganyan, yung parang pangkamot lang. 'Di ba? Jonathan, mas magandang malaman mo yun. Ito, alam mo, maraming mga komento dito sa Facebook na gusto kong basahin dahil yung iba dito concerned sa'yo, yung iba nalalabuan din, ano? Okay. Sabi ni Gail Enriquez, baka naman may multiple partners itong si girl. Nako, HIV is waving sa ganyang gawain. Sabi naman ni Jennifer Fernando, syempre, ate girl, lumalapit. Si ate girl na ang lumalapit. Kaya tutuka na talaga ang manok. Palalampasin pa ba yun? Ayan, pero nga, dahil nga, let's give Jonathan the benefit of the doubt. Nagseseryoso na siya. Gusto niya ng maging maayos, maging mas malinaw yung relationship nila. Sabi naman ni Kime, FWB yung Friends with Benefits. Yan po yung tawag dyan, ano? At sige, meron pa dito.
Si Ronaldin Donor, ang sabi niya, naku kuya, hindi mo deserve ang ganyang babae kasi pwede kanyang lokohin. Wala rin kayong label. Panloloko ba yun? Isipin mo na lang, Jonathan. Jonathan? Yes po. Oo. Isipin mo na lang, kapag ka ba nalaman mo na meron nangyari sa kanya, kasama yung ibang lalaki, matatanggap mo? Ano mararamdaman mo? Jonathan? Siyempre po masakit yun para sa side ko, pero Hindi, yun, wala munang pero. magagawa naman po sa Masakit o okay lang? masakit po yun for me. In love ka na. Ayan. Pero ikaw, kapag ka ba, isipin mo lang, sa kwentuhan ninyo, di ba nagkakakwentuhan naman kayo? Nag-uusap naman kayo nitong si ate mong girl. Sabihin mo, kapag ka ba may nangyari sa akin, tsaka sa ibang babae, ano mararamdaman mo? Pagka sinabi niyang, kailang, nako, malayo sa pagseseryoso yan. Maniwala ka, malayo magseryoso ang isang babaeng ganyan na, okay lang, gumamit ka ba ng protection? Baka ganun lang. Edi, okay lang, tara. Gawin na ulit natin. Mahirap seryosohin yung ganyan, ha? Pero kapag ka medyo parang nagulumihanan at napaisip itong babaeng ito, baka may pag-asa tayo. Na seryosohin din tayo niyan. Okay? Sabi naman ni Makoy, alam mo yan, Makoy, hindi mo lang kayang tanggapin na nalalaman nga yung totoo. Okay? Sige, alam mo, marami pang mga ano rito, no? Sabi ni Makoy nga, kidding aside, ano to? Mag-start ka ng malinis, malinaw at tama sa pakikipagrelasyon sa kanya or sa iba na. Jonathan, wala ka bang ibang mga babae na sa tingin mo ay mas pwedeng seryosohin? Ito ba talagang si ate mong girl is worth it na seryosohin? Sa ngayon po kasi talaga po is focus talaga ako sa work lang in my career po. Oo. So, yun po. Okay, Then, yun nga po. so ibig sabihin parang pumapayag ka sa ganitong klase ng relasyon ninyo na itong babae dahil kailangan mo lang rin ng pastime? Hindi po. Oh. Kumbaga, ayun nga po is ako yung tao ng po, panay work lang. Then, simula yun nakilala ko si Ate Girl nga. Yun ako nagka-time na lumabas, mag-banding. Kumbaga siya lang po yung nakapagpalabas sa comfort zone ko dati. Okay. Na ano lang ako, work, bahay, work, bahay. Ganun po. Okay. Di, ano nga, pastime din. Pastime. Pampalipas oras. 'Di ba? Pang-iba ng ginagawa. 'Di ba? Alam mo, Jonathan, ikaw medyo mahilig ka pare mag-ano sinu-sugarcoat mo, pero yun din yun. It's the same. It's the same. Okay, Jonathan, alam ko na parang pinagaganda mo yung imahe nitong si ate mong girl, pero I'm not trying to judge her naman. 'Di ba? Sa kanyang desisyon kasi may mga tao ganyan ng trip. 'Di ba? Wala naman nagsabi na pakawala siya, wala namang ganun 'di ba? Dahil pumayag ka naman sa ganyang klase ng setup. The question here is hanggang kailan mo ba kayang magseryoso at hanggang anong effort ang kaya mong gawin? So ngayon, you're telling me busy ka sa trabaho, 'yun ang focus mo. Ibig sabihin, lahat nitong pinag-usapan natin ito wala lang dahil wala ka ring time at effort na ilalagay para seryosohin itong si babae? May time and effort naman po. Yung nga po, di ba, I'm working naman po. So, pag may mga free time or may mga event, pinupuntahan ko siya, mga ganun po. Unlike dati na, ano talaga ako, more in work lang talaga. Pero ngayon po kasi iba na pa scenario ngayon. Okay. Kuwari, meron siyang pupuntahan or meron siyang event na pupuntahan. Sinasama niya ako, pupunta ako ganun. Kahit may trabaho. O yun. Okay. Mabuti nilinaw mo. Kasi akala ko, ang sinasabi mo, hindi naman po talaga yan yung focus ko ngayon. Ang focus ko, yung trabaho ko. Tsaka, okay, sige, malinaw yan. Ibig sabihin, you're trying to tell me na may nagbago rin talaga sa'yo. Yes po. Totally nagbago talaga siya. Na hindi na ako, unlike dati na, ayayin ng mga barkada. Hindi ko. Okay. Nabanggit mo na ba sa kanya yan?
Yes po, alam naman niya po yun. Na may mga pagbabago sa'yo at willing kang magseryoso. Yes po. Yan ang mahalaga. Ano ang reaksyon niya? Tahimik po siya na, yun, parang bigla siyang, totoo ba to? Ano ba talaga? Ganun po. Oo, meron kasi yung nagulat na flatter. Alam mo naman yung itsura ng na-flatter, 'di ba? Parang nag-blush 'yan, Yes. na nakangiti, positibo. Pero meron din naman yung parang, walang ganun Parang ha. baliwala lang. 'Di ba? Yung parang wapakels, parang wala akong pakialam. Basta pagka sa susunod na pangangati pakikamot. Hindi ganoon. Ha? Jonathan? Ano po? Oo, hindi naman ganoon ang reaksyon niya. Hindi naman po. Na hindi ka naman pinagtawan-tawanan lang rin. Hanggang sa ngayon ba nakakapagkita kayo, nakakapag-usap? Yes po. Okay. Kaya nga, babalik ako doon sa sinabi ko na mukha siyang problema, kaya nga tayo nag-uusap dito, pero it's actually an opportunity. 'Di ba? Na matulungan mo siya, mahila mo kung saan papunta kayo doon sa tamang direksyon ng pakikipagrelasyon. Pero ito nga, ang magde-define dito is your willingness na mag-dedicate ng effort, ng time, kung papaanong mas ipararamdam dito sa babaeng ito na sabihin na natin, alam mo, ang judgment ng iba kay ate mong girl kapag ka nalaman na ganyan, hindi magkarelasyon pero nagpapagalaw, parang napakababa. 'Di ba? For whatever reason, ikaw ay na-in-love sa kanya, siguro may naipakita rin sa'yo, no? Aside from the sex, 'di ba? Na ginagawa ninyo, ay nakita mo yung X factor sa kanya? Ha? At nagustuhan mo siya na seryosohin, kailangan din na kailangan na i-acknowledge mo yung fact na yon at huwag ka mahila na hindi mababa yan. Special siya sa iyo 'di ba? Ano naman ang magagawa na sasabihin ng ibang tao? Kaya kung special siya sa iyo, iparamdam mo sa kanya that she's so special na mas kailangang ingatan niya rin yung kanyang sarili. Diba? Opo. Di ba Bale po, dapat ganun yun? this December, may plan po talaga ako na ako with my family and siya. And yung sakali yung family din niya is vacation. Oh. Yan ang pinaplano ko ngayon. Oo. Ayan. Para yun, Paano para ulit? kahit Family mo? paano. Family niya? Yes po. Para ano? Para kahit paano magkakilala naman po sila. In the first time yung family ko with her family. Yan. Nabanggit mo na sa kanya o sasabihin pa lang? Nabanggit naman na po. Then, excited din po siya dun. Okay din naman. Yes Ayun. po. Di ba? At least, meron tayong nakikitang konting pag-asa na, hindi lang tayo magkakilala, hindi lang tayo nagtatawagan dito, unti-unti na-introduce natin yung mga mahalagang tao sa, maganda yan ha? Maganda yung naisip mo yan, Jonathan. But for now, okay, thank you sa pag-amin sa iyong confession dito sa ating programang Heart to Heart. Kasi nga, kung sa iba, kung sa isang simpleng kaibigan mo o kahit nga sa malapit na kaibigan mo o kamag-anak mo sasabihin, itong kinikwento mo sa amin at binanggit mo na ganyan na nakuha ko na agad bago ko naging syota, baka ma-turn off. 'Di ba? Hindi mo magugustuhan ang mga maririnig mo. Or baka sabihin nila, napakadali mo pala nakuha, wag mo nang ingatan 'yan. 'Di ba? On to the next ka na. Yung mga ganyan. Pero meron naman talaga kasi, binanggit ko na rin kanina, for whatever reason, ganun na nangyari, pero willing naman na magbago ang tao. Why not? 'Di ba? Kung parehas kayong nasa matinong pag-iisip naman na doon lang kayo. Kumbaga, yun yung naging bonding nyo muna. Pero delikado yung ganong klase ng bonding ha, Jonathan ha. Dahil yung iba kapag ka nabuntis, di ba, fubu-fubu lang raw sila, pero nabuntis, paano na to? Ayan na, problema yan. Di ba? Okay, kaya mas maganda yung pinaplano natin. Yung pinaplano mo, Jonathan, hilahin mo siya na maging maayos ang relationship ninyo. Or kung hindi talaga, kung ganun talaga ang gusto niya,
kailangan mo na magpaalam at bitiwan na kung ano man yung namamagitan sa inyo para rin sa safety mo at sa safety niya. Okay? Opo. Meron ka bang Maraming gusto? salamat. Maraming salamat din sa'yo, Jonathan. Meron ka bang gustong sabihin kay ate mong girl? O, ikaw nagbanggit niyan ha, kay ate mong girl na hindi mo masabi-sabi pero kung dito, bubuksan namin ang linya, sana marinig niya. Ito na ang pagkakataon mo, Jonathan. Go ahead. Totally po, lahat po sa kanya nasabi ko naman na siguro ang masabi ko na ngayon na kung kahit gano'ng katagal kasi gusto ko siya makilala palalo. Lalo ngayon. And sana sa magiging event this December is lalo kaming maging okay and sana magka-label or kumanintay yung label, parang lalo lang maging close or maging okay kung ano meron ka. Ayun po. Siguro hilingin mo na lang din, Jonathan, na doon tayo kumapit. Oo, sa mas tama at nararapat talaga na paraan ng pakikipagrelasyon. Doon mo siya hilahin sa direksyon na ganon. Sige. Jonathan, maraming salamat sa iyo sa pagbabahagi ng iyong kwento para dito sa ating H2H Confessions. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.